Niebing Itim, salin sa Filipino ni Galileo S. Zafra. Magandang buhay! Maligayang panonood dito sa Asignaturang Filipino YouTube channel. Sa araw na to ay ating tunghayan ang mga pangyayari sa maikling kwento mula sa bayan ng China. Ang pamagat ay Niebing Itim ni Liu Heng. At kung bago ka pa lang dito, huwag kalimutan i-subscribe ang Asignaturang Filipino YouTube channel at pindutin ang notification bell button nang sa ganon ay updated kayo sa mga bagong aralin na aking i-upload 2 hanggang 3 beses sa isang linggo. At ngayon ay alamin natin ang mga pangyayari ng maikling kwento. Niebing Itim ni Liu Heng, isinalin sa Filipino ni Galileo S. Zafra. Paparating na ang bisperas ng bagong taon. Nagpakuha ng litrato si Li Huiquan sa Red Palace Photo Studio, isang bagay na ayaw niyang gawin dahil pakiramdam niya lalo pa siyang pinapapangit ng kamera. Sinabihan na siya ni Tia Lu na sapat na ang 4 na piraso. Ngunit nag-order siya ng 15. Nagulat ang clerk. 15? 15 nga. Hindi kami siguradong maganda pa rin ang litrato kapag ganun karami. Gusto ko sabi ng 15. May pagkainis na sa kanyang boses at iyon lamang ang magagawa niya para mapigilan ang sarili na suntukin ang pangangyon. Nag-order siya ng 15 para hindi na siya bumalik pa sa susunod at ikinabwisit niya ang ituring na kahangalan ng ganito. Nang bumalik siya para kunin ang litrato, mas kabado siya kaysa nang kunin niya ang mga abo ng kanyang ina sa crematorium. Tumalikod siya at lumakad papalayo, dala ang balotang papel nang hindi pa muna sinuri ang litrato. At nang nag-isa na lamang, dinukot niya ang laman. 15 magkakatulad na litrato ang hawak niya. Bawat isa ay nakatitig sa kanya ng may pare-parehong itsura. Sa kabuuan, mas maayos at kinalabasan kaysa kanyang inaasahan. Parang mas manipis ang kanyang labi dahil nakadikong. Nakatitig ang mga mata niya. Hindi mo masasabing pangit. Sa katunayan, mas gwapo siya kaysa sa maraming tao. Wala siyang reklamo. Dinala siya ni Tia Lu sa komite sa kalye kung saan pinagpasapasahan sila. Nakipag-usap sila sa iba't ibang tao hanggang sa isang may katandang opisyal ang nagbigay rin sa kanya ng lisensya para sa kariton. Hindi naaprubahan ng kanyang aplikasyon para sa lisensya sa pagtitinda ng prutas dahil puno na ang kota. Ang mga kontak ni Tia Lu ay hindi makatulong o ayaw nang tumulong. Mayroon na lamang lisensya para sa tindahan ng damit, sombrero at sapatos. Wala nang pakialam si Huiquan kung anuman ang maring itinda. Ang mahalaga, mayroon siyang magawa. Nabalitaan niyang mas madali ang pagtitinda ng prutas. Mas mabilis ang kita, mas mabagal naman ang damit, at mas mababa pa ang tubo. Nabalitaan din niyang kailangan niya ng maayos na tindahan o koneksyong black market para talaga mapatakbo ito. Ngunit handa siyang sumubok. Kailangang palakasin niya ang kanyang utak at di matatakot magtrabaho. Maayos ang lahat. Kahit maliit ang kikitain niya, hindi naman liliit pa yon sa matatanggap niya bilang ulila, hindi ba? Bahala na. Paglabas niya mula sa compound ng gobyerno, nakabangga nila ang isang matabang mama na tinatawag ni Tia Lu na Heping Li. Sabi ni Tia Lu kay Huiquan na tawagin itong Tiyo Li. Walang ideya si Huiquan kung hepe ito ng ano at kaninong tiyo ito. Ngunit naalala niya rito ang matatabang sumo wrestler ng Japan. Hindi ka ba magpapasalamat kay Tiyo Li sa lahat ng tulong niya? Magalang na yumuko si Huiquan. Isang ugaling natutunan niya sa kampo. Kailangang yumuko ang mga bilanggo sa lahat ng gwardya, inspektor at tagamasid na nakikipag-usap sa kanila o nakatingin man lang sa kanila. Iyon ang pagsasanay. Ginagawa niya iyon dahil nakasanayan na. Ngunit halos di siya napansin ng mama. Tila ito isang lalaking tumingin sa kung anong paninda.
Pakiramdam ni Hoy Kwan ay isa siyang basurahan o isang pirasong basahan na nais magtago sa isang butas. Ito ba siya? Tanong ng matabang mama kay Tia Lu. Mabait siyang bata, tulad ng sabi ko. Tingnan mo't namumula na siya. Napatawa ang mama habang itinuon ng tingin kay Hoy Kwan. Alam mo ba kung bakit ka nakakuha ng lisensya gayong maraming retirado na at walang trabaho ang di makakuha? Dahil kailangan ko ng trabaho? Yun lang ba? Mapanlibak ang ngisi ng mataba. Dahil isa akong ulila? Kinakalinga ka ng pamahalaan. Tsakong alam mo yan. Huwag kang manggugulo at huwag kang sakit. Nagkamali ka na. Kalimutan mo na yun. Dahil kapag umulit ka, wala nang tutulong sa iyo. Gagawin ko anuman ang pinag-utos ng pamahalaan. Isa na naman sa maraming slogan sa kampo. Nakabilanggo pa rin ang kanyang isip at damdamin kahit pinalaya na siya sa kampo. Kahit si Tia Lu ay tumango-tango, saan man siya magpunta, laging may nagsasabi sa kanya kung ano ang dapat at di dapat gawin. Sa pagtingin sa kanya ng mababa, umaangat ang kanilang sarili. Na malagi siya sa bilangguan, sila ay hindi. At nararamdaman niya na ang mga babala, panlalait at paalala ay para lang sa kanya. Gamitin ang ihian, walang dudura, bawal pumasok, 5 yuan na multa. Lahat ay patungkol sa kanya at tanging sa kanya lamang. Habang panahon na may magpapahirap sa kanyang buhay, magtuturo sa kaibahan niya at ng ibang tao, hihila sa kanya paibaba. Gusto niyang lumaban pero wala siyang lakas, kaya magpapanggap siyang tanga. Umiiwas sa mga nagmamasid at nagmamatsyag. Maraming taon na naman niyang ginagawa ito. Masayang naglakad si Tia Lu. Di pansin ang tamlay na mukha ni Hoy Kwan habang nakasunod ito na parang bilanggo. Halos bagong taon na. Pwede kang manatili ngayong bagong taon sa amin. Salamat pero maayos na po ako. Sa palagay ko'y matutuwa na ang ina mo. Kung buhay siya, ipapangalandakan niya, negosyante na ang anak ko. Maganda ang kinabukasan niya. Hindi na siya katulad ng dati. Gusto kong pasalamatan mo ang nanay mo. Sige po. Bahala ka kung gusto mo mag-isa ngayong bagong taon, pero hindi ibig sabihin na pwede kang uminom. Huwag kayong mag-alala. Hindi na maaga para mamili para sa bagong taon. Isda, manok, at kung ano-ano pa. Kung hindi ka marunong magluto, pumunta ka rito at tuturuan kita. Dapat lang na maayos ang bagong taon mo. Pagkatapos, dapat magtrabaho na. Ayusin mo at hanapan kita ng nobya. Ano sa palagay mo, bata? Kayo ang masusunod. Ngumiti siya, ngunit matamlay. Ang isang yaris sa kahoy at canvas na ambi ay aabot ng 100 o mahigit pa. Kung may 3 gulong, dagdag na 300 pa mahigit. Wala nang matitira para sa paninda. Hindi pa nga nagsisimulay, kailangan na niyang humugot sa naipon ng kanyang ina. Kinabahan siya dahil wala na itong atrasan. 1 o 2 araw bago ang bagong taon, nakakita siya ng kakarag-karag at lumang 3 gulong na sasakyan sa East China Gate Consignment Store na 230 yuan ang halaga. Ayos ang presyo pero napakasama ng kondisyon at di masasakyan. Mukhang maayos ang balangkas. Kahit papaano'y napanatili ang hugis. Walang gulong pero mapakikinabangan pa rin ang gilid at rayos ng gulong. Walang kuliling, walang kadena at walang tapakan. Ngunit may preno at pedal. Hindi siya makapagpasya at pinag-isipan niya ang lahat ng anggulo. Nalibot na niya ang buong bayan. Ang mga bagong sasakyan ay nagsisimula sa 400. Wala namang ipinagbibiling umaandar pang segonda mano. Sa isang grocery, nakakita siya ng isang sasakyang yaris sa kawayan na mukha namang matibay, ngunit parang may mali rito. Kung magtitinda siya ng damit, kailangan niya ng 3 gulong, para naman kaaya-ayang tingnan. Gusto mo nito? Para saan? Lumapit ang clerk sa kanya. Kariton para sa mga damit. Tamang-tama, hindi ka magsisisi. Kung poste ng telepono o konkreto o iba pang katulad, hindi ko to irerekomenda. Pero para lamang pala sa isang tumpok ng damit.
Di ka gagastos ng higit sa 100 sa pag-aayos nito at pwedeng tumagal pa ng 5 o 6 na taon. Bakit di gumagalaw? Matigas ang preno. Ayusin ko. Ibinigay ni Hoy Kwan ang pera at kinaladkad ang walang gulong na sasakyan mula East China Gate patungong Dongxi at mula roon papuntang Shaoyong Gate. Dahil sa kanyang natatanging sasakyan, naging sentro siya ng atensyon. Bagaman hindi naman nakapipinsala ang mga tingin sa kanya. Matapos bumili ng ilang parte sa paggawa ng bisikleta sa balabasan ng Shaoyong Gate Boulevard, itinulak niya ang kanyang sasakyan patungong East Lane ng Kalyeng Spirit Run papasok sa gate ng bilang 18. Ang berdeng bayong na nakasabit sa kalawanging hawakan ng sasakyan ay napuno ng tinimplang baka, 2 pinakuluang manok, may yelong isda, 4 na paa ng manok at 1 bote ng alak. Hapunan para sa bagong taon. Binili niya at madaling nakuha dahil ayaw niyang nakapila at wala naman siyang talagang hinahanap para sa kanyang hapunan. Mas initindi niya ang kanyang sasakyan, ang kanyang bagong kaibigan, ang kanyang tahimik na kasama. Inimbitahan siya ni Tia Lu para maghapunan, bisperas ng bagong taon. Dumaan ito habang naglalagari siya ng kahoy. Nakalambitin sa kanyang bibig ang 1 pirasong manok. Tumanggi na muna siya. May naamoy ang tiya at inangat nito ang takip ng palayok. Pinalalambot ang paa ng manok sa kumukulong sabaw. Walang makikitang berde. Hindi balanseng pagkain. Sira na ang manggas ng kanyang panlamig. Puno ng kusot ng kanyang sapatos at laylayan ng pantalon. Marumi at mahaba ang kanyang buhok. Naawa si Tia Lu sa kanya, ngunit tumanggi pa rin si Hoy Kwan. Ginagamit pa rin niya ang kahoy na iniwan ni Hubo. Desididong gumawa ng magandang patungan para sa kanyang sasakyan. Bumalik si Tia Lu para imbitahan siyang manood ng TV. Nakatatawang palabas at iba pang kawili-wiling programa. Hindi dapat palampasin. Ngunit umiling siya. Hindi man lang tuminag sa kanyang paglalagari. Marami pa po akong gagawin. Hindi makapaghihintay kahit pagkatapos ng bagong taon. Mas gugustuhin kong patapusin ninyo ako. Marami namang panahon. Huwag mong tapusin agad lahat. Di ka dapat mapagod. Bagong taon pa naman. Sa umpisa, panaka-naka ang mga paputok. Ngunit dumalas ang ingay at pagsapit ng hating gabi, akala mo'y sasabog na ang mundo. Ibinaba ni Hoy Kwan ang lagari at nagsali ng alak. Lumabas siya at tumayo sandali sa bakuran. Walang lamig, walang hangin. Makulay ang langit, maraming paputok sa lahat ng dako. Ang bakuran na may mahigit sa 7-8 talampakan ng luwang ay tulad ng balon sa ilalim ng kumikinang nabughaw na langit. Isang stereo ang bumubuga ng awit, isang tunog na di maintindihan. Naisip niyang mataba at pangit ang mga awit. Nakapanood na siya ng ganito sa TV, magagandang boses at ngiti, ngunit pangit ang itsura nila. Kumikisay sila sa screen. Ang mga kilos ay nakapapatingkad lamang sa kanilang kapangitan at ang mga awit nila ay ginagawang mga sigaw at halinghing. Magagandang babae lamang dapat ang ipinakikita sa TV. Subalit, maaaring nagkulang na ng supply. Bagaman lumalayo na si Hoy Kwan sa mga babae, sumasagi pa rin sa isip niya ang imahen ng magagandang dalaga. Wala sa mga ito ang kilala niya dahil labong-labo na ang mga ito sa kanyang utak. Malalabong imahen na ang intensyon ay malinaw at tiyak. May mga panahon, natatanging panahon, kung kailan pinapangarap niyang mapasasayaw niya sa kanyang isip ang mga imahen. Ngunit sa totoong mundo man o sa mundo ng ilusyon ay hindi niya mapasunod ang mga ito. Walang magawa, napilitan siyang tanggapin ang kanyang kahinaan. Ang isip ni Hoy Kwan ay nabaling sa malalaswang dingding. Dingding ng banyo na ang mga sugat ay hindi mabura. Ginulping dingding na halos iguho ng malalaswang pag-atake. Kakaiba, malaswang isip at dumi ng kakatuwang nagpapasama ng maayos doon. Pinupwersa siyang harapin ang maruming katawan na pinipilit niyang itago. Mag-isa sa bisperas ng bagong taon.
Idinagdag niya ang sarili niyang mga pantasya sa mga naroon sa maruruming dingding. Hindi pala ang mga babae, kundi marahil sa sarili pala niya siya naririmaring. Sa sarili niyang paraan, inalagaan niya ang kanyang sarili. Magulo, syempre pa, ngunit gusto niya ang gayon. Lihim, ligtas at di komplikado. Mas maraming mapagtataguan sa kampo kaysa kaya niyang bilangin. Taniman, maisan, daluyan ng irigasyon, di pa nabubungkal na bukid, na ang tanging nagmamasid sa kanya ay ang langit sa itaas at ang lupa sa ibaba. Nang naroon na siya, wala na siyang pagtingin kay Xiaofen, kaya wala ng direksyon ang kanyang pagkahumaling. Bahala na. Alam niyang pinaglalaruan siya ng mga demonyo at wala siyang lakas para labanan ito. Pagod na siya. Paubos na ang mga pagputok. Ang madalang ng pagputok ay nagpapatingkad ng kalaliman sa gabi. Puno na ang mga tao o ng kasiyahan, pagkain at laro, at oras ba para matulog ang lungsod bago magbukang liwayway. Wala siyang kasama at pakiramdam niya ay nawawala siya. Labas sa kanyang mga pantasya, wala siyang makitang babae na karapat-dapat sa kanyang pagmamahal. Si Lu Xiaofen, wala na sa kanyang isip, ay hinding-hindi ang babae iyon. Hindi pa niya nakikita ito simula nang lumabas siya. Nagbabakasyon ito sa harbin kasama ang kanyang nobyo, isang asistant sa kolehiyong normal at isang graduadong mag-aaral sa matematika si Lu. Isang tambalang itinadhana ng langit. Ibinalita ni Tia Lu, masaya at nagmamalaki, na magpapakasal na ang dalawa sa Mayo. Si Lu Xiaofen, kababata ni Hui Quan, sabay silang nag-elementarya hanggang gitnang paaralan. Ngunit ngayon, wala na siyang pagkakatulad. Nasa harbin si Lu, samantalang siya nasa kalyeng Spirit Run sa isang madilim na sulok, gumagawa ng hamak na bagay. Ngunit ito ang tadhana. Hinahamak siya lagi ng tadhana. Sa unang araw ng bagong taon, pinagkaabalahan niya ang kanyang sasakyan. Sa ikalawang araw, inilabas iyon para paandarin. Tuwang-tuwa siya sa mga sisidlang ginawa niya. Nagbisikleta siya para tingnan ang mga pakyawan, para pag-aralan ang mga lokasyon nito. Sa ikalima pa ang taknang pagbubukas ng mga ito. Tila pinagkaisahan siya. Walang magagawa hanggang sa araw na ito. Matapos sumulat sa Instructor Political Zoo at ipadala ang liham, dumaan si Hui Quan sa isang tindahan ng libro at bumili ng mga kopya ng Mga Multo sa Isang Lumang Sementeryo at Mga Babaeng Ahas. Pagbalik sa bahay, humilata siya at nagbasa habang kinaing isa-isang saging. Nitong mga nagdaang araw, nakaubos siya ng isang piling hanggang sa naging madulas ang kanyang bituka at napapapunta sa inidoro buong araw. Maayos naman ang mga libro. Hindi lang siya makaalala ng istorya, kaya't binabasa niyang muli. At parang bago at kawili-wili pa rin sa ikalawang pagbasa. Matapos niyang basahin muli ang mga libro, itinabi niya ito at ang mga pader ay tila blanco at maputla. Saging pa, itinuring na niyang mga gago ang mga author. Nakababato. Gayun pa rin bukas at may pakialam ba siya? Anong pagkakaiba ng malaki at maliit na daga? Pare-parehong pangit, pare-parehong patago-tago. Ibinigay kay Hui Quan ang pwesto sa may daanan sa timog ng silangang tulay. Dito ang mga numero ay nakapinta ng puti sa mga ladrilyo na nasa isang mahabang hanay ng tigda-2 kwadradong yardang pwesto. Ang iba ay okupado, ang iba ay hindi. Matapos niyang ayusin ang kanyang tindahan, tinakpan niya iyon ng ambi at inayos ang kanyang sasakyan para magsilbing harap ng tindahan. Sa bandang kaliwa niya ay ang daan ng silangan kanluran. Sa bandang kanan, ang katapat nitong hilaga timog. Nasa tapat mismo ng paradahan para sa East Bridge Department Store. Nasa gilid siya ng alimpuyo ng mga tao, parang di humihinto. Wala isa man lang na tumingin sa kanyang paninda. Pagod pa sa nagdaang okasyon, ang mga dumaraan ay palaiwas at bugnutin. Ang kanyang designasyon ay Timog 025. Hindi magandang pwesto. Siya ang ika-25 na tendero ng damit
na isang mahabang yardang lugar. Ang mga tindahan ng pagkain ay nasa hilagang bahagi ng kalye na may di kulang sa 6 na nagtitinda ng inihaw na kamote at ilan pang matatandang naglalako ng malamig na dalandan at halos bulok ng saging. Napuno ang kulay berde sa kanyang tindahan, isang bunton ng 8 kulay ulibang kasuotang pang-army. Isinampay niya ang ilan, inilatag ang iba at isinuot ang isa. Niloko siya ng matandang lalaki sa pakyawan. Hindi maitinda ang mga kasuotan, panlamig na anggora at sapatos na gawa sa canvas. Ang naitinda lamang niya ng araw na yun ay ang anggora. Madaling naubos ang 20 piraso. Mangyari pa, yun ang pain para sa iba pang paninda. Ang pakyawan ay 3 Ibininta niya ang una sa 4 na yuan at ang huli sa 20. Walang kinakailangang magturo sa kanya. Natuto siya nang iabot sa kanya ang unang customer ang pera. Huwag kang mataranta sa pera at kalimutan mo na ang pagiging magalang. Sumigla siya. Sa kung anumang dahilan, kumislap ang mata niya at napanatag siya. Sa wakas, isang bagay itong may kontrol siya. Gusto sana niyang magtago ng isang gora para sa sarili. Para itong Ku Klux Klan na talukbong. Mga mata lamang ang makikita at yun ang kailangan ng nagtitinda. Pakiramdam ni Hoy Kwan ay makapangyarihan siya tulad ng misteryosong matanda na naglalako ng minatamisan na nakatayo sa harap ng East Bridge Department Store. Sa dinaraanan mismo ng hangin, ilang oras na walang imik, walang kibot, may mga customer siya. Hindi marami, kaunti, ngunit hindi na matagalan ni Hoy Kwan na panoorin siya. Alam niyang maaari siyang sigawan ito kapag nagpatuloy pa siya. Sapatos na tatak perfection mula sa Shenzhen Free Economic Zone. Sapatos, tatak perfection, gawa sa Shenzhen. Nagulat ang mga naglalakad sa sigaw niyang ito. Narinig na niya ang ganitong pagtawag sa gate ng silangang China at sa buka ng gate. Ngunit hindi niya alam kung kaya niyang ganito. Mahirap sa isip niya. Hindi niya kaya. Ngayon, alam na niyang mali siya sa pagtansya sa sarili. Mga blusang batwing, halik kayo rito, tingnan ninyo. Sa pagkakataong ito, napakasama ng tunog, ngunit tila walang nagulat. Ilan pang segundo, nasanay na ang mga mamimili sa kanyang nakakaibang sigaw. May pagkakamaling galing sa aso o sa kotse at hindi pa rin papansin ng mga mamimili. Mga blusang batwing, sexy, 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 mga babae. Kung makasisigaw lang talaga siya ng kung anong malaswa para mapansin. Buong araw binantayan niya ang kanyang tindahan mula umaga hanggang oras ng hapunan. Ngunit wala siyang nabenta. Isa man lang panlamig na anggora o isang pares ng sapatos. Kaya wala maliban sa 20 anggora. Kahit iyon lang. Ang may katandaang babae sa kanyang kanan ay nainggit. Dahil gayong mas matagal na ito rito, naibenta lamang nito ay pares ng medyas at 2 panyo. Ang tindahan sa kaliwa ay binabantayan ng isang lalaking dadalawampuin na muntik nang mapaaway sa isang customer dahil sa isang jacket na balat. Ang sabi ng customer, iyon ay imitasyon. Ipinilit ng tindero na tunay iyong balat. Kinusot iyon ng customer at iginiit na imitasyon mula sa ibang bansa. Naubos na ang pasensya ng tindero. Alam ni Hoy Kwan na tunay iyong balat, ngunit hindi siya nakihalos sa gulo. Walang dahilan para sumangkot. Nang ang lalaki ay nag-alok sa kanya ng sigarilyo, tumanggi siya. At siya naman ang nagsindi. Di niya pinansin ang lalaki. Wala siyang balak na mapalapit kanino man. Kailangan mag-ingat kapag sangkot ang ibang tao. Siya ang huli sa hanay ng mga tindahan na nagsara ng araw na yun. 9:00 na. Kalahating oras matapos magsara ang department store. Madilim ang paradahan, halos walang nagawa ang mga ilaw sa kalye. Wala ng customers sa gabi. Nagsasara na rin ang tindahan sa tapat na binabantayan ng 2 lalaki. Ngunit kahit gabing-gabi pa, parang ayaw pa nilang tapusin ang araw. May lungkot at paghihinayang sa kanilang tinig. Medyas na nylon, pasara na. 80 sentimos na ang isang pares. 80 sentimos isang pares.
Paubos na ang medyas na nylon. Huling tawag, medyas na nylon. Dumaan ang kanilang sasakyan sa gilid ng kalye patungo sa daan sa direksyon ng tore ng pamilyang Hu. Pumidal ang isang tendero samantalang ang isa ay nakalood sa sasakyan at iniwagayway ang isang pares ng medyas na nylon. Sandali lang ang kanilang lungkot na mabilis na pinalitan ng pambihirang tuwa. Ang kanilang mga tinig, isang mataas, isang mahina, ay ginala ng hangin ng gabi. Sa sumunod na araw, nakabenta siya ng muffler. Sa ikatlong araw, wala siyang naitinda. Sa ika-4 na araw, wala pang kalahating oras pagkabukas niya ng tindahan, nakapagbenta siya ng kasuotang pang-army sa 4 na karpintero na kababalik lamang sa Beijing mula sa Timog. Pagkagaling sa estasyon ng Beijing, tumungo sila sa hardware sa tore ng pamilyang Hu. At nang marating nila ang silangang tulay, nagkulay talong ang kanilang labi dahil sa lamig. Naligtas ang kanilang mga balat ng kasuotang panlamig ni Hoy Kwan at ang kanilang pera ay mabilis niyang isinilid sa kanyang bulsa. Bago siya nakapagtinda, matamlay niyang hinarap ang negosyo. Ngunit nagbigay ng inspirasyon ang pagbili ng mga karpintero. Tiyaga ang susi para sa isang buhay na matatag. Kahit sa pinakamalalang panahon, walang ibubunga ang mawalan ng pag-asa. Mas mabuting maghintay kaysa sa umayaw, dahil walang nakakaalam kung kailan kakatok ang oportunidad. Hindi naman sa lahat ng pagkakataon ay malas ka, hindi ba? Nag-iisip si Hoy Kwan. Wakas ng kwento. Mula sa Raya, Pagbasa at Pagpapahalagang Pampanitikan sa Filipino ni Aurelio S. Agcauli, 2005. At ngayon ay puntahan natin ang mga gabay na tanong. Sagutin ang mga gabay na tanong. Unang katanungan, sino ang mga tauhan sa kwento? Ipakilala. Pangalawa, ilarawan ang tagpuan ng kwento. Sa iyong palagay, anong panahon naganap ito? Patunayan. Pangatlo, ano ang tema ng kwentong binasa? Pang-4 na tanong, titik A, paano sinimulan ng mayakdang kwento? Titik B, ang suliraning taglay ng pangunahing tauhan o ano ang suliraning taglay ng pangunahing tauhan? Titik C, paano hinarap ni Hoy Kwan ang kanyang problema? Titik D, paano sinikap ni Hoy Kwan na malutas ang kanyang suliranin? Titik E, ano ang mga hakbang na kanyang isinagawa? Titik F, ano ang kinalabasan ng mga hakbang na ito? At ang panghuling katanungan, paano winakasan ng mayakda ang kwento? At dito nagwawakas ang ating aralin tungkol sa maikling kwento na ang pamagat ay Niyebing Itim. Muli, huwag kalimutang i-subscribe ang ating YouTube channel na Signaturang Filipino para sa mga karagdagang aralin. Maraming salamat po.